tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Psalms at matagal pa tayong matapos. Madami kasi ito, no? At nandito na tayo sa chapter 39, at patuloy po nating tinitignan itong mga awitin po na ito na kinatha ni David. Kung merong isang tao na ang kanya pong mga awitin ay talagang pinangalagaan, inibig, inaral ng napakarami pong mga generation na kasali na rin po tayo sa mga generation po na yon, ay walang iba kundi itong si David. At nakita po natin yung kanyang buhay, inuulit-ulit po natin ito, na katulad niya ay tayo rin ay mga nilikha, di ba, ng Panginoon. Wala siyang superpower, katulad din po natin. Isa lang po siyang human na kung saan ay hindi rin naging perfecto, 'di ba, yung kanyang paglakad sa Panginoon. But what I admired dito po kay David is, alam mo yun, nakapag-compile siya ng ganito kagaganda, 'di ba, ng mga awitin, yung mga wordings na palagi po nating tinitignan dito po sa sa kanya pong mga nilikha. It is a testimony, 'di ba, ng kanya pong buhay sa kanyang paglakad sa Panginoon, sa tuwing nakakaranas siya ng kalungkutan, sa tuwing nakakaranas siya ng problema, sa tuwing meron siyang tagumpay, di ba, na nakakamit sa Panginoon, even doon po sa mga uncertainties na nangyayari sa kanya pong buhay, isinusulat po niya yon. Kaya nga nakaka-encourage lang, never siguro sa nasumagi sa isip nitong si David. Inuulit ko po yung ganito pong statement, na yung mga awitin po na ito ay magtatagal siya. Pagkatapos natin, sa generation natin, mawala man tayo sa mundo po na ito, kung hindi pa darating ang Panginoon, marami pa rin pong mga tao ang mapapagpala sa pamamagitan ng pag-aaral dito po sa mga sinulat po nitong si David. So grabe lang yung kanyang testimony sa Panginoon, at sa dami-dami ng mga naisulat na kwento sa kasaysayan, isa po ito sa talagang pinik ng Lord, isama po sa mga sacred na mga writings na pinapag-aralan na patungkol sa Panginoon. So napakapalad po natin na minsan pa, 'di ba, sa buhay po natin may opportunity tayo na makapag-aral po nito, mabasa po yung mga nilalaman po nito. So just put yung atin pong sarili sa mga kapanahunan na kung saan ay sinusulat po ni David, or yung mga tagpo na makikita po natin dito po sa chapter 39 ng awit. So sabi dito, pagtatapat ng taong nahihirapan. Instead na makimarites siya, di ba? Instead na gawin niya yung mga solutions na supposed to be ay sa tingin niya ay makakaya niya, hindi ganun yung unang-una na ginagawa po nitong si David, talagang kahit doon po sa mga busy na mga schedules po niya, may panahon siya sa pagsusulat. May time siya talaga to communicate with the Lord through writings, through writings. Sa atin din, di ba, na
marami rin tayong mga opportunities, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, na isang lang natin, isang pagsusulat lang natin, 'di ba, sa mga social media platforms na meron po tayo, buong mundo na, 'di ba, yung po pwedeng makabasa nito. If you want to testify about the goodness of the Lord, napakapalad natin na isang click lang mababasa na po ito, 'di ba, ng karamihan, isang take lang natin ng mga videos ay marami na tayong maaabot. Kumbaga, hindi na tayo yung nagga-grabs ng mga tao sa mga streets, kundi talagang sa isang click lang sa sarili po nilang mga tahanan or sa kung saan man sila naruroon, ano man yung kanilang mga ginagawa, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, pwede po natin silang abutin. So may mga plus points, 'di ba, yung mga social media platforms, meron din naman yung hindi. Pero sa ating mga mananampalataya, ginagamit po natin yung mga platforms po na ito upang ipakita, 'di ba, yung kabutihan po ng Diyos sa buhay po natin. So we are not just posting, 'di ba, yung mga Bible verses, pero ano yung impact nito sa buhay natin, 'di ba, yung mga Bible verses na inaano natin, sinishare natin, 'di ba, sa social media, kasi yun po yung binabasa, 'di ba, ng karamihan. Yun yung tinitignan po nila. Ano yung kahit hindi man sila magre-react, hindi man sila mag-like, hindi man sila mag-love, pero makikita po natin that many people are seeing it, 'di ba? Reading it. So it is very a great opportunity for us, 'di ba, to share upang abutin, 'di ba, yung mga tao po na ito, 'di ba, within dito po sa mga platform na meron tayo sa kapanahunan na ito. Sa panahon ni David, walang ganun 'di ba? Wala talagang karamihan sa mga audience nitong si David ay yung mga nag-aaral ng mga marahil hindi pa nila ito inaaral din talaga, pero madalas doon po sa mga holy gatherings, at limited lamang po yun, kung ituturo man ito, kung iaawit man ito, limited. Unlike sa kapanahunan po natin ngayon, na napakalawak na ng pwede nating abutin, hindi lang mga believers, kundi kahit mga unbelievers, diba, ay naaabot na sa pamamagitan lang ng isang click sa social media, So sabi dito sa 39 verse 1, ito po ay katha ni David upang awitin ng punong mga awit na so may pangalan na si Jeduthun. Sabi dito, ang sabi ko sa sarili, sa gawain mag-iingat. Ang sabi ko sa sarili, sa gawain mag-iingat. At hindi ko hahayaang ang dila ko ay madulas upang hindi magkasala. So sinasabi ko po kanina na yung napakalawak na po yung pwede po nating abutin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. Pero sa kapanahunan po nitong si David, na nakikita po natin, 'di ba, na yung title po nito ay pagtatapat ng taong nahihirapan. Sabi niya, kasi kapag hirap ka, marami kang pwedeng gawin Yung sinasabi po nila, 'di ba, na sa patalim kumakapit. Kasi hirap diba? Talagang gagawa siya ng paraan para saan man yung nahihirapan siyang banda, makaalis siya doon sa area na iyon. So maraming possibilities ang pwede pong gawin ng isang taong nahihirapan. At madalas may mga tao, 'di ba, na vocal po sila. Meron din naman yung hindi, 'di ba? Yung nagsasabi po sila tungkol doon po sa kahirapan na kanila pong nararanasan. Anumang anyo ito, 'di ba? Anumang klase ito, kung bakit ito nagpapahirap sa kanila. Pero sinasabi po ni David, sabi niya, sa sarili niya na
mag-ingat ka, sarili ko. Diba? Iingatan ko yung gagawin ko. Diba? Hindi ako basta-basta kikilos nang ganang akin lang. Diba? Kasi yung mga padalos-dalos minsan na pagkilos ay hindi po yun nagbubunga, diba, ng maganda. Sabi ni David, diba, ang sabi ko sa sarili ko, binabanggit din po ba natin yun mga kapatid, na mag-ingat ka sarili ko. Diba? Madalas sinasabihan natin yung iba, diba, na mag-ingat, pero sinasabihan din po ba natin yung ating mga sarili na mag-ingat, no? Sabi ni David, yung gawain mo sarili, yung gawain mo sarili ko, 'di ba? Kailangan mong ingatan, no? Mag-iingat ka. Hindi lamang to make yourself na hindi ma-harm, kundi yung alam mo yon, you are a living testimony of God's of God's goodness, of God's faithfulness. Tayo po yung representation, 'di ba, ng Panginoon. So anything na gagawin po natin ay unang-una sa lahat, 'di ba, hindi ito alam mo yun, hindi ito makakadagdag doon po sa pagiging sikat, no? Kundi ang nakikita madalas na kapag ang isang tao, 'di ba, naglilingkod po sa Panginoon, madalas ang tinitignan nila yung kanya pong testimony. Ano ba yung nagawa na ng Lord sa buhay niyang tao na ito? May nagbago ba o wala ba? Ito ba yung mga palabas lang? O ito ba ay mga pagkukunyari lang? Diba? Binabasa ng tao yung buhay ng isang mananampalataya. So sabi niya, sa pag-iingat ko, gawain ko, iingatan ko. Diba? Hindi ako gagawa ng kahit na anumang makakasira sa akin, higit lalo sa Diyos, na pinaglilingkuran ko. Pero alam natin, na ang buhay po ni David ay, sinabi ko po kanina, hindi po siya perfecto. Pero sa mga tagpo po na ito, at sinasabi po ng iba na yung mga kataga na binabanggit po dito ni David, na-assume po nila na itong si David ay nasa may edad na siya nung siya po ay nagsulat ng awitin po na ito. So kahit na anuman po yung kanyang edad, sinasabi niya na kailangan ko pa rin mag-ingat. Ingatan ko pa rin yung sarili ko. 'Di ba? Saan ka mag-iingat, David? Upang hindi ako magkasala, 'di ba, sa Panginoon. At sabi niya, ano pa yung gagawin ko? Sabi niya, hindi ko hahayang ang dila ko ay madulas. Alam natin yung power ng tang, 'di ba mga kapatid? Na kapag kung ano yung nasa loob ng puso, madalas yun yung binabanggit ng bibig. At napakatalim minsan, napakatalim, hindi lang minsan kundi madalas. Minsan ang sinasabi ng dila. Kaya nga may warning sa atin, ang scripture, pagdating sa dila. Sabi niya, iingatan ko rin yung dila ko. I-hold ko yung dila ko. Diba na? Napakahirap nito, di ba mga kapatid? Especially when you are angry, na iingatan mong huwag magsalita upang hindi ka makasakit. Kasi mahirap nang bawiin, 'di ba, yung mga sinabi. kahit sa mga joke minsan, 'di ba, minsan hindi tayo nagiging aware, nakakasakit din pala tayo. Sabi ni David, ingatan ko rin yung dila ko, hindi lang yung gawain ko, kundi pati yung dila ko, na hindi ako madulas. Sabi niya ganon. Hindi ako basta-basta na lang magsasalita, no? Hindi, alam mo yon, ipe-perfect ko yung paglakad ko, ipe-perfect ko din kung ano yung sasabihin ko. Kung hindi ito importante, hindi ko na ito sasabihin. Kung hindi ito magbibigay ng glory sa Panginoon, hindi ko na ito sasabihin, no? Kung ito man ay makakasama, diba, sa akin, hindi ko na ito sasabihin, no? Iingatan ko yung dila ko. Hindi ko hahayaang ang dila ko ay madulas. Bakit, David? Upang hindi ako magkasala.
di ba? Upang hindi ako magkasala. Grabing ano niya, grabing decision lang talaga 'yon. 'Di ba na alam mo 'yun, sa lahat ng nakikita mo, sa lahat ng pupwede mong sabihin, sa lahat ng pupwede mo ring saktan, supposed to be sa pamamagitan ng iyong mga pananalita dahil sa ginagawa nilang hindi maganda, 'di ba? Eh sabi ni David, ingatan ko yung dila ko upang hindi ako magkasala, no? So napakahirap po nito, 'di ba? Lalong-lalo na kapag nandun tayo doon sa sitwasyon na tayo po yung agrabyado, ano? At sabi dito, ako'y di magsasalita habang nakapalibot silang mga masasama. Ako'y hindi magsasalita. Alam mo yung silence, 'di ba mga kapatid, ay may nilulugaran din 'yon. May nilulugaran. Sinasabi po ni David sa atin, di ba na, ako'y di magsasalita habang, sabi dito, nakapalibot silang mga masasama. Kasi ano yung po pwede kong sabihin as a servant, di ba, ng Panginoon, no? Yung sinasabi niya na, sinasabi po dito na may mga pagkakataon na kailangan mong i-hold, 'di ba, yung dila mo. Especially kapag nakapalibot, sabi dito, yung mga masasama. May mga instances din na kailangan mong magsalita. So yung isang tao na meron siyang platform, 'di ba, to speak, dapat maging matalino din siya sa kung saan niya ibubuka at i-close, 'di ba, yung kanyang mga yung kanyang bibig, yung kanyang dila, kung kailan niya ito i-hold. So napagdesisyonan nitong si David na may mga pagkakataon sa buhay niya na hindi po siya magsasalita. Sabi niya, ako hindi magsasalita habang nakapalibot silang mga masasama. Ako'y sadyang nananahimik. Wala akong sinasabi. Hindi ako nagsalita maging tungkol sa mabuti. Maging tungkol sa mabuti, ngunit lalo pang lumubha. Paghihirap ng sarili. Ako'y lubhang nabahala. Nangamba ang puso ko. Habang aking iniisip, lalo akong nalilito. Nang di ako makatiis, ang sabi ko ay ganito, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaanong katagal pa kaya ako mabubuhay. Alam mo, sabi ni David, hindi ako nagsalita doon sa harap ng mga masasama. Talagang pinigil ko na ibuka yung aking bibig. Pero nahihirapan ako. Sabi niya, nahihirapan ako, no? Kasi yung sa hindi ko pagsasalita, sabi niya, maging tungkol sa mabuti, sabi niya, hindi rin ako nagsalita, pero lalo itong, sabi niya, lalong lumubha yung paghihirap ng aking sarili. Kasi hindi mo talaga po pwedeng i-contain ang isang tao. Di ba na, alam mo yon, lalo-lalo na kapag in front of, sa atin na lang, di ba, in front of the unbelievers, hindi mo talaga pwedeng i-hold, di ba? Kung ano yung pwede mong sabihin, lalong-lalo na kapag sila po ay pupunta sa distraction. Kaya we can understand, di ba, itong si David, sabi niya, may mga instances na hindi ako nagsalita ng tungkol sa mabuti, at yun yung nagpahirap sa akin. Yung sinasabi po natin kanina, piliin mo, 'di ba, kung ano yung platform na dapat magsalita ka at hindi ka magsalita. Sa New Testament meron ding ganong katuruan, 'di ba, na kahit doon sa mga mamahaling mga bagay, hindi mo ibasta-basta na lang yun ibigay, 'di ba, sa mga baboy. Sabing ganun kasi hindi nila yun ma-acknowledge. Pero sabi ni David, 'di ba na sabi niya, nagpahirap ito sa
sarili, no? Habang ako'y naisip, lalo akong nalilito. Nang di na ako makatiis, ang sabi ko ay ganito, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay. Kasi si Yahweh na yung kanyang nilapitan. Si Yahweh na yung kanyang nilapitan kasi doon sa bumabagabag, kung saan siya nahihirapan, tignan natin kung babanggatin po niya yung mga bagay na ito, di ba? Kasi hindi naman siya masyadong matanda nung siya po ay mamatay. Pero yun yung sabi niya, para hindi na lang ako mahirapan, hindi na lang ako magtiis, 'di ba? Sabihin mo na sa akin kung kailan ako mamamatay, no? At 'di ba may mga naging employer po ba tayo na alam mo yun, yung gustong-gusto na nilang mamatay. 'Di ba? Yung parang sinasabi nila na parang nakalimutan na sila, 'di ba, ni Elohim. Kasi ano pang silbi ng buhay, 'di ba? Yun yung sinasabi po nila, na ito na lang yung ginagawa, wala naman ng pinagkakaabalahan kasi hindi na po pwedeng gawin, 'di ba, yung mga dating mga ginagawa. Kaya gusto na lang nilang magpahinga. So may punto sa buhay nitong si David na para matahimik na ako, sabihin mo na lang sa akin, Yahweh, 'di ba, kung kailan ako mamamatay, kung magtatagal pa ba, 'di ba, yung aking buhay, no? Verse 5, sabi dito, ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo, ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan. Sela. So, ito alam natin na whether this is a repetition, diba, kung ano yung mga una nang nabanggit, uulitin ulit, diba, yung pag-awit. Pero ito yung kanyang ito yung kanyang nararamdaman. Talagang sinasabi niya sa Panginoon kasi wala naman po pwedeng ilihim, diba, sa Lord. Kahit yung nararamdaman natin, kahit ano man yung nasa puso po natin, kahit yung nasa isip po natin, alam po yun ng Panginoon. Pero itong si David, lagi po siyang nagtatapat. Diba? Lagi po niyang sinasabi sa Panginoon, kung ano yung kanyang nararamdaman. So we don't know yung situation po nitong si David, pero feeling niya, diba, na walang kabuluhan yung buhay niya. Diba? Wala nang kabuluhan yung buhay niya, no? Yun yung nararamdaman niya, na parang maikli na, 'di ba, yung sabi niya, maikli na yung buhay ko. Kaya nga sinasabi ng iba, 'di ba, na nasa katandaan na, no? May edad na itong si David nung kanya pong sinulat, 'di ba, yung mga na to, yung mga wordings or yung awitin po na ito, kasi dumating sa punto ng buhay niya, 'di ba, na yung sakit niya ay lagi po siyang nilalamig. 'Di ba, na kahit ano man yung ibigay po sa kanya, hindi na po kayang painitin, 'di ba, yung kanya pong katawan. Kaya nga binigyan din siya, 'di ba, ng mag-aalaga sa kanya na maganda, 'di ba, yung mga ganon na tagpo sa buhay niya, no? At feeling niya sa mga oras po na ito, sabi niya, ang buhay ng bawat tao ay parang hanging dumaraan, no? Ang buhay ng isang tao ay parang anino nga lamang, at maging ang gawa niya ay wala ring kasaysayan, hindi batid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. Alam mo, iniisip ni David ito, 'di ba, mga kapatid, na kahit naman sa kapanahunan po natin ngayon, dumating na rin po ba sa punto ng buhay natin na naisip rin po natin yung ganitong mga mga winiwika po nitong si David. Nagtatrabaho tayo, 'di ba? Sa atin, nakikita rin natin sa ating mga employer na alam mo yon, yung doon sa mga previous na employer natin nung nagkandamatayan po sila, nasaan yung mga pinangangalagaan nila. Meron akong employer dati na alam mo yun, talagang napakalinis,
yung kanyang mga upuan, kapag may mga uupo doon kailangan pang maglagay ng ng another cover kasi ayaw niya na mauupuan yung mga upuan niya, 'di ba, ng mga bisita na ang mga damit ay galing sa labas. So ganun siya kalinis na talagang iniingatan niya lahat yung kanyang mga gamit. Pero nung siya po ay nawala, 'di ba? Hindi na rin naman na yung bahay, hindi naman na rin yun titirhan pa, 'di ba, ng membro ng kanyang pamilya. So one time pumunta po talaga ako doon, tinignan ko, iba na. Inano yung bahay, binago. Kumbaga nagpatayo sila ng mas modern, 'di ba, na houses, na house. At yung lahat ng mga iniingatan dati ng alaga ko, wala na. 'Di ba? Itinapon na lang 'yun ng ganun-ganun na lamang, no? Kasi kahit doon sa mga blinds, kailangan talaga 'yun paliguan lahat, linisin lahat 'yun. 'Di ba? Yung mga furniture pag nagpalinis 'yun, baliktaran 'yun. Talagang binabaliktad lahat, kahit yung mga kama, no? Ganun po siya mag-ingat at ganun po siya kalinis, no? Wala tayong matitira diba? Walang maiiwan. May maiiwan pero wala tayong madadala, no? Hindi natin madadala ang lahat ng mga pinagpaguran po natin. So anong saysay ng buhay? Di ba mga kapatid, na alam mo yan, yung grabing tipid. Diba? Alam mo yun, parang pinapahirapan yung sarili kasi gustong makaipon. May mga ganun na pagkakataon. Tapos hindi natin alam kung hanggang kailan lang pala yung buhay natin, no? Kasi kung alam natin, dapat nag-enjoy na lang tayo ng nag-i-enjoy na hindi nagkakasala. Meron namang ganun, 'di ba? Na hindi na lang basta natin sinasayang yung bawat tagpo, 'di ba, ng atin pong mga buhay. Dumating si David sa ganun, no? Minsan iniisip ko, 'di ba? Kasi hindi na rin naman tayo pabata lahat, no? Patanda tayong lahat Hindi lang natin alam kung hanggang kailan yung buhay ng bawat meron sa atin, kung sinong mauuna, kung sino yung anong mangyayari, 'di ba, kasi hindi mo alam Kahit yung bata pa, hindi rin niya alam kung ano yung pwedeng mangyari, 'di ba, sa buhay niya. Lakas-lakas, bigla na lang naatake, 'di ba? Bigla na lang naratay sa higaan. May mga ganun na natagpo, 'di ba, sa buhay ng isang tao. So nasaan yung mga pinaghirapan, 'di ba? Ano po pwedeng mangyari sa buhay? 'Di ba, na kasi hindi atin ito, 'di ba, na ito ay hiram lang talaga natin sa Panginoon. Ano yung po pwede nating gawin? 'Di ba? Mag-ano na lang ba? Alam mo yun, yung uubusin na lang ba yung lakas natin sa pagtatrabaho? 'Di ba? Sa pag-provide. Hindi ko sinasabing mali yung mga bagay na ito. Pero ano pa yung kayang gawin ng buhay na ito? Na kahit, alam mo yun, kahit matapos na natin, 'di ba? Tawagin na tayo ng Lord doon sa itinakda niyang panahon na isusoli na natin yung buhay natin pwede nating sabihin na nagawa ko lahat. Natapos ko lahat. Masarap siguro yung ganun, no? Wala akong wala akong hindi natapos. 'Di ba? Inayos ko lahat yung paggawa ko. 'Di ba? Inayos ko kahit dun sa mga nasaktan ko ng mga tao before, pwede nating sabihin yun, inayos ko yun, 'di ba? Iningatan ko yung dila ko, 'di ba, upang hindi ako magkasala. So sa lahat ng tagpo, 'di ba, ng buhay ko, maaring maging ganun din, 'di ba, yung ating statement pagdating ng panahon, I am ready to go home. I am ready to go home sa Panginoon. Marami yung hindi ready Wag naman sana. Pag sinabi mong, ay wag naman sana. Diba? Ayaw pang umuwi, diba, sa Panginoon kasi hindi pa handa. No? Hindi pa handa. No? Ewan ko kung bakit hindi pa handa. No? Marami sa atin yung ganon. No? Hindi pa talaga handa. Kasi hindi pa nagsisimula. No? Naubos yung panahon sa pagtatrabaho para sa sarili. Inuubos yung panahon sa pagtatrabaho sa
mga materials na mga bagay. Kokonti lang yung nilalagay doon sa mga spiritual, di ba na bagay, no? Spiritual na bagay. Kailan magsisimula? Di ba? Kailan tayo magsisimula? Kailan kaya yung pinaka the best na na panahon? Kasi kung tayo mga sabihin natin 50, ilang ano na lang yon, ilang panahon na lang yon, no? So pagdating ng 60 o 70, wala nang gaanong lakas yon. Mga Pilipino tayo, mga kapatid, di ba? Hindi yung mga ganong klase ng edad may mga problema na, ano, dahil sa klase din ng ating mga kinakain, no? Unlike dito na kahit sabihin mo 80, 90, malalakas pa. Kasi doon sa kanilang mga mga kinakain, no? Pero ano yung pwede pa nating gawin? 'Di ba? Ano yung pwede pa nating gawin na kahit sabihin natin na yung buhay ng isang tao ay parang hanging dumaraan. Sabi dito, hindi mo hangin hindi mo naman nakikita, hindi mo alam kung kailan darating, hindi mo alam kung kailan ito hindi darating or kung kailan ito mawawala, di ba? Or sabi dito, yung isang buhay ng isang tao ay parang anino nga lamang na alam mo yun, hindi mo siya nakikita. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. No, walang nakakaalam talaga sa atin. 'Di ba kung ano yung what the future will bring, no, sa araw ng kinabukasan, hindi natin 'yun alam. Wala talaga tayong alam, no? Kahit yung sa paggising natin, hindi natin sigurado kung gigising tayo, hindi na. Ganon yung sinasabi po nitong si David. So ano yung impact nito ngayon sa atin, di ba mga kapatid? Katulad ng binanggit niya, dapat ayusin ko yung gawain ko. Di ba? Baka bigla tayong kuhanin pala, di ba? Yun na pala yung ending natin. Tapos, syempre maiiwan natin yung lahat ng mga gamit natin. Ano kaya yung mga makikita ng mga taong mag-aayos ng mga gamit natin? Ano kaya yung pwede nilang sabihin? Di ba na, ay ito palang na ito, nakaka-amaze lang. Di ba? Na may mga sinulat tayo, may mga daming mga listahan. Di ba? Napaka-exciting lang din siguro yung mga tagpo, na katulad ng binabanggit po natin. Di ba mga kapatid? Na makikilala ka sa pamamagitan ng iyong mga ginawa. 'Di ba? Yung mga ginawa at kung ano yung maiiwan mo. Ano yung legacy, 'di ba, na pwede po nating maiwan, no? Sabi niya dito, 'di ba, na anino lamang yung isang buhay at maging ang gawa niya ay wala ring kasaysayan. Hindi batid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. I heard, sabing ganun, hindi mo nga madadala yung mga kayamanan mo. Sabing ganun, pero maiiwan mo naman. Diba? Iiwanan mo naman doon sa, ang tanong lang doon, iingatan ba ng napag-iwanan ng mga pinaghirapan mo? Ikaw, talagang hardly ka pa na kumain ng masarap. Diba? Talagang, anong tawag dun, yung talagang ano ba yung term na yun, yung hindi ka gumawa, di ba? I heard yung sinabi na ni sa lawal nga hindi ako bumili. May mga ganun, no? Parang panuhong bato, bakit kasi hindi ka bumili? Di ba? Bakit kasi hindi mo yun ginawa? Bakit kasi iningatan mo lang yung kung ano yung meron ka? Hindi, ewan ko lang, no? Pero nakabasa na po ba kayo ng sinasabing yung mga blessing ay dapat ninyong i-keep, dapat ninyong itago, 'di ba? Nakita natin may parable sa New Testament, 'di ba, na tinago niya, hindi niya yun ginamit, hindi yun kinalugdan, 'di ba, ng master, kasi hindi yun tumubo. Ganon. So yung mga blessing, alam po natin, 'di ba, yung purpose po nun, 'di ba mga kapatid, is to bless others, no? To bless our life, at the same time, i-bless din yung buhay ng iba.
yung buhay ng iba. Paano ako pag ano yung mangyayari sa akin pag hindi ako ganito, hindi ako naging ganyan. Sabi ng scripture, 'di ba, na tumanda na ako't lahat-lahat, pumuti na yung buko, wala pa akong nakita. 'Di ba, nagtiwala sa Panginoon na pinabayaan, 'di ba, ng Lord, no? Yung mga kayamanan na ito, 'di ba? Yung sa akin para sa akin, 'di ba mga kapatid? Yung mga kayamanan na maiiwan po natin, 'di ba, sa ating mga mahal sa buhay pagdating po ng panahon, nawa magpakita sa kanila na kung ano yung hindi dahil nakita nila kasi nagtrabaho ng maayos yung ganito kasi grabe yung mga ganito pero nawa ang makita kung meron mang tayong maiiwan, 'di ba, na mga kayamanan pagdating po ng panahon, sana makita nila na yung mga makita nila na sa lahat ng kung ano yung naiwan or maiiwan sa kanila, walang iba na dapat mapapurihan kundi ang Diyos. Hindi yung tao kasi naghirap siya kasi grabe yung kanyang mga hindi. Kung iprinubide ito ng Panginoon sa kanya kasi naging tapat siya, 'di ba, sa Panginoon. Naging tapat siya sa Lord. Kaya nagkaroon. Kasi ingatan yun Kasi yun ay bunga ng iyong pagmamahal, 'di ba, sa Panginoon. Sinabi din yun ng scripture na yun po yung mga kayamanan, 'di ba, na magtatagal na yung mga tao na mapagbibigyan po nito, 'di ba, or madadaluyan, 'di ba, ng pagpapala po ng Panginoon, higit na papupurihan po nila, 'di ba, yung Diyos na nagpapala. Kung ganoon, sabi dito verse 7, Panginoon, kung ganoon, Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? Nasaan ba ang pag-asa? Nasaan ang pag-asa? Si David tinatanong niya, kung ganoon, Panginoon, na yung buhay ay walang kasiguraduhan, wala naman talaga, wala akong madadala pag-uwi ko sa iyo, nasaan ang pag-asa? Sinagot din naman niya, pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Kasi tignan natin, 'di ba mga kapatid, yung as we study yung life, pinag-aaralan din po ba ninyo yung the so-called life? As we study it, 'di ba, habang tayo po ay tumatanda, nakikita po natin na sa mga kapanahunan ng old age, wala ka naman talagang ibang, kahit naman sa kapanahunan na ito, wala ka talagang ibang dapat asahan maliban sa Panginoon. Kasi walang ibang help na manggagaling. Kahit sabihin natin may mga caregiver tayo pagdating po ng panahon, no? Anong magagawa ng isang caregiver? Diba sa yung alam mo yan, yung sa hindi ka naman po pwedeng bigyan ng lakas. Hindi naman siya makakapag-add ng buhay mo. Paano pag nabaldado ka? 'Di ba? Tutulong-tulungan ka lang niya, 'di ba? Pero alam mo 'yun, hindi niya maibibigay yung lakas, yung buhay. 'Di ba? So anong sinasabi po natin dito mga kapatid? Wala talaga tayong dapat asahan maliban sa Panginoon, no? Siya lang talaga yung dapat nating panghawakan, siya lang talaga yung dapat nating paglingkuran. Kasi siya yung may hawak ng buhay sa mamatay at sa mabuhay, 'di ba? Sa Panginoon po tayo, no? Siya po yung ating pag-asa. Katulad po nitong si David, 'di ba? Yun po yung kanyang sinasabi sa awitin po na ito, maganda ka ngayon, 'di ba? Pogi ka sa mga kapanahunan na ito. Pero hindi kasi yun yung basihan ng Lord 'di ba? In accepting us doon sa eternity. Maganda to nagbabago kasi yung ganda, 'di ba? Nawawala yung ganda, nawawala yung lakas, 'di ba? Pero ang nananatili sa mga panahon ng iyong kalakasan, sa panahon ng iyong kagandahan, sa panahon ng iyong kagwapuhan, ano yung iyong ginawa, 'di ba, sa buhay na ito? Ano na yung inyong nagawa?
Ulitin natin yon. Ano na ba yung ating nagawa? Diba, sa buhay po na ito. Marami tayong mga ginawang mali. Marami siguro tayong mga ginawang mali. Pero pagdating doon sa eternal, di ba, na pinangangalagaan po ng Panginoon, ano na yung ating mga nagawa na bunga, di ba, ng atin pong kaligtasan, ano na, tinanggap sa Panginoon. Kasi kung hindi pa rin po tayo gumagawa as a result of our salvation or being saved, di ba, sa Panginoon, hindi pa tayo hindi tayo nagiging grateful. Hindi nagiging grateful yung isang tao doon sa salvation na ibinigay sa kanya, di ba, ng Panginoon. Sa kahit na anong platform. Sa kahit na anong platform, no, na pwede nating gawin, no? Madiskarte tayo, no, sa buhay na ito. Yung diskarte po na iyon, gagamitin po natin yun upang tayo po ay gumawa. Tayo po ay umabot sa mga tao. Sa totoo lang, kung magbabasa po tayo ng mga news regarding sa faith, makikita po natin na yung Christianity is nagde-decline siya, 'di ba? Paunti ng paunti. Lumiliit yung bilang, no? Kahit tignan natin sa internet na lumiliit ng lumiliit, and many churches are closing. Nagko-close sila. Hindi lamang pansinin ninyo, hindi lamang kahit dito sa Haifa na lang, sabihin natin, iilang bilang na yung pumupunta, 'di ba, sa iglesia, sa mga pagtitipon, no? Naging modernized na yung yung pamamaraan, 'di ba, ng mundo. Pero iba talaga iba 'yun, no? Iba sa iba sa internet lang 'Di ba, yung katulad ng mga ginagawa po natin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. Iba 'yun 'Di ba, kapag tayo po ay nagkikita-kita, 'di ba? Ibag tayo ay, alam mo 'yun, yung nagkukumustahan, 'di ba? Iba yung nakikita natin, yung term ng mga Israeli na panimbe-panim ba, pastora? O Arbayanaim. Arbayanaim. Ibig sabihin nun, paano pag building yung isa, hindi na siya Arba. Sa Losyanaim na yan, no? 4 na mata, nagkikita-kita. Diba? Iba yun. Diba? Iba yung banding na nagagawa. Diba? Kaya nga tayo nagpapagal, diba, na mag-meet together. Pero sad to say that many churches are closing. Diba? Sa kapanahunan po na. Bakit? Diba? Bakit kaya ganun nangyayari? At kung ano yung nagre-raise ay yung mga false. Diba, na mga false na mga churches or false na mga believers. Pero bakit sila? 'Di ba? Bakit yung mga tinatagurian natin na mga false na mga churches, bakit nag-i-increase yung kanilang mga numbers? No? Padami sila ng padami. Samantalang yung mga talagang sumusunod, 'di ba, sa Panginoon, na talagang nagsisikap, 'di ba, na makasunod sa Lord, paliit ng paliit. 'Di ba, yung mga bilang po nila, no? Nakakapag-isip lang, 'di ba, yung kasi masyado kayong mahigpit, kasi masyado kayong hard sa inyong mga teachings, 'di ba, may mga ganon. Kasi nakikita po natin na yung puso, 'di ba, ng mga tao sa kapanahunan po na ito, ayaw na nilang mahirapan. Gusto nila doon sa masaya, gusto nila doon sa hindi masyadong mahigpit, no? Gusto nila sila yung nasusunod, no? Pero hindi naman ganon, 'di ba, yung tinuturo, no, ng banal na nakasulatan. So ano yung magiging part natin, 'di ba, sa ministry na ito,
'di ba, ng Panginoon, no? Ano yung mga kapatid, hindi naman na din tayo pabata talaga. Hindi talaga tayo pabata. Patanda tayo ng patanda at hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari, 'di ba, sa araw po ng bukas. At least kung ano man po yung ating mga ginagawa, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, ma-account po 'yon, 'di ba, pagdating po ng panahon. Verse 8, sabi dito, kaya ngayon iligtas mo, linisin ang aking kasalanan, ang hangal ay huwag hayaan na ako'y pagtawanan. So laging ganito yung binabanggit po ni David sa kanya pong mga sa kanya pong mga nilikha, 'di ba, ng mga awitin. Tunay akong tatahimik, wala akong sasabihin, pagkat lahat ng dinanas pawang dulot mo sa akin. Pagkat lahat ng dinanas pawang dulot mo sa akin. Pinahintulutan yun ng Lord lahat ng mga nangyari sa buhay ko, no? Alam mo, natanggap niya yon na lahat ng mga nangyari sa buhay ko ay pinahintulutan mo, 'di ba, na mangyari yun la. So hindi ako magre-regret, Lord, kahit nahirapan ako sa mga kapanahunan na ganito, kahit ang hirap-hirap talaga ng pinagdaanan ko, tinanggap ko. Diba? Grabe lang talaga itong si David, diba? Never niya talaga na sinumpa ang Diyos. Kahit doon sa mga areas ng buhay niya na napakahirap, no? Sabi dito, huwag mo akong parusahan, parusa mo ay itigil. Sa hampas na tinanggap, ang buhay ko'y makikitil. Awitin ito ng punong mga awit, no? Sabi dito, kung ang tao'y magkasala, ang parusa mo ay galit, parang isang gamu-gamong pinatay ang iniibig. Tunay na ang isang tao'y hangin lamang ang kaparis. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, 'di ba, mga kapatid, pagkamatay natin dito sa sa mundo na ito, sa lupa na ito, pag nawala tayo, hindi natin po pwedeng sabihin na lagi ninyo akong alalahanin, ha. Yung mga dapat maalala ako, ha. Kahit nga nagpatayo ng mga estatwa, 'di ba, yung mga pharaoh, kasi gusto nilang maalala sila ng mga susunod, 'di ba, na mga generations nila. Kahit dito, kahit sa Absalom nga nagpatayo din, 'di ba, ng kanyang anong tawag doon, memorial, no, na imahe. Naalala natin yung pangalan niya. Ano ngayon? Diba? Ano ngayon? Yung lolo't lolo natin, naalala lang natin yung mga ano ngayon? Diba? Ano na yung pwedeng mangyari? Mawawala, mabubura din tayo, pagdating po ng panahon, no? Kahit yung mga great na mga tao, sina Alexander the Great, asan na sila ngayon, diba? Ano ngayon kung siya yung si Alexander the Great? Anong pakialam natin doon? Diba? Wala na yung alam mo yun, yung mawawala talaga, walang, kahit yung iniingatan mong mga pangalan or whatsoever, mawawala lahat yun, pag wala na yung buhay. Diba? Malilimot tayo, iiyak sila mga 1 taon. Yung mga alala tayong 1 taon, after ng 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, wala na. Wala na. Mawawala na lahat. Diba? Yung hindi na sila magmumorn, 'di ba? Sa pagkawala po natin. Ganun lang yung buhay. Kaya pala lagi tayong pinapaalalahanan ng Lord na ayusin mo yung buhay mo, 'di ba? Ingatan mo, sabi ni David, 'di ba? Ingatan ko yung dila ko, 'di ba? Mamuhay ko ng tama, mamuhay ako ng maayos. No, kasi sa ayaw at sa gusto natin, sasubmit natin ang buhay na ito pagdating sa Panginoon, pagdating ng araw sa Lord, no? Kung magbibigay man ng account ang God, 'di ba, pagdating ng panahon, kung tatanungin tayo, anong ginawa mo? Anong natapos mo? 'Di ba? Hindi yung kurso mo pero anong natapos mo sa buhay na ito? Anong very interesting na ginawa mo sa buhay na ito? Maliban sa pag-accept sa akin, kung tayo po ay mananampalataya, sabihin ng Lord, ano
ano yung very interesting na ginawa mo sa buhay na ito, no, na talagang magbibigay ito ng katuwaan, 'di ba, sa Panginoon. Kasi accepting is the first move, 'di ba, sa Lord. Pero after ng pagtanggap sa Panginoon, ano nang ginagawa mo? Ulitin natin 'yon, 'di ba? Ano nang ginagawa natin? Tayo pa rin po ba yung mga napapagod sa paggawa ng mga bagay na mabuti? Napapagod sa ministry? Kinapapaguran ng ministry, kinapapaguran ang mag-follow up, 'di ba? Kinapapaguran ang mangusap, 'di ba, sa mga kapatid, no? Kinapapaguran yung lahat, no? I am also speaking to myself na kasi pagod na ako sa trabaho, 'di ba? May mga ganun. Ano yung very interesting na ginagawa natin, 'di ba, sa buhay na ito. Pakinggan mo, Yahweh, verse 12. Pakinggan mo ako, Yahweh, dinggin ang aking hibik. Sa daingkot panalangin, huwag ka sanang manahimik. Talagang hirap na hirap itong si David, sa mga kapanahunan na ito. Sa iyong piling ay dayuhan, ako'y hindi magtatagal, at tulad ng ninuno ko, sa daigdig ay lilisan. He is always speaking about going home sa Panginoon, no? Yung alam mo yun, nire-recall niya yung mga bagay na ginawa niya sa mga panahon na ito. Nahihirapan siya, 'di ba, sa buhay na meron siya, no? Sa ganitong kalagayan, sabi dito, huwag na akong kagalitan upang muling makalasap kahit konting kasiyahan, no? Bago man lang mamayapat, makalimutan ng lahat, no? Grabe itong si David, di ba, mga kapatid? Sa dami-dami ng panahon na talagang humihingi siya, di ba, ng kapatawaran sa Lord. Hindi siya tumitigil doon. Di ba, yung alam mo yun, na nakikita niya palagi yung Panginoon na kailangan, malapit na akong mamatay, Lord, no? Itatama ko talaga yung hirap na hirap ako sa buhay na ito kasi gusto ko, sabi niya, na tama yung decision ko, 'di ba? Tama yung mga ginawa ko. Itatama ko yung buhay ko, 'di ba, sa iyo, no? Kung hindi, lagi siyang humihingi, 'di ba, ng kapatawaran sa Panginoon, no? Lagi nakikita natin 'yan kahit sa kanyang mga kinumpose, 'di ba, na mga awitin. Kasi gusto niya, 'di ba, na tama yung kanyang magiging tama yung kanyang buhay. 'Di ba, pagharap niya sa Panginoon. Pag nawala siya, 'di ba, lahat ng mga ilang beses ba dapat patawarin, 'di ba? Sabi ng scripture, 'di ba, sa New Testament, maraming beses na patawarin. Ilang beses dapat humingi, 'di ba, ng tawad sa Panginoon. Walang binigay na walang binigay na exact na amount ng panahon or ng kung ilang beses tayo dapat humingi ng tawad sa Panginoon. Pero si David, lagi po siyang humihingi, 'di ba, ng tawad sa Lord. Kasi hindi natin na-perfect yung buhay natin. Sa isang araw, hindi lang talaga natin siya na-perfect. Pero ilang beses po tayong humihingi ng tawad sa Panginoon. Sa bawat araw, sa lahat ng ating ginagawa, ilang beses si David, sa lahat ng panahon yata, 'di ba, ng buhay niya, kahit doon po sa mga composition niya, humihingi po siya ng tawad sa Panginoon. So yun po, mga kapatid, ang ating lesson, at itatype ko na lang po yung ating question. Ereb po.